Ang probinsya ng Aklan ay kilala sa magaganda nitong mga dalampasigan, tulad ng Boracay Island at ang lumang simbahan ng Lizu. Dinadayo din ang kanilang isinasagawang Ati-Atihan Festival sa Kalibo taon-taon. Ito ay bilang pagpapakita nila ng paggalang sa Santo Niño. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang nangyari sa Kalibo, Aklan noon lamang nakaraang taon. Ito ay ang pagkamatay ng isang dalaga at manager ng RD Pawn Shop sa lugar. At ang nakakabahala, ang nasabing motibo ng pamamaslang ay dahil lamang sa problema ng sospek sa pambayad sa kanyang pagkakautang dahil sa larong pusoy. Samahan niyo po akong balikan ang masakit na naging kamatayan at katapusan ng mga pangarap ni Bona Hercia Ambay. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. June 6, 2022 ng umaga ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Aklan tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng babae sa loob ng RD Pawn Shop sa Mabini Street sa Kalibo, Aklan. Agad naman na tumugon ang kapulisan sa nasabing report at dito nga ay nadatnan nila ang katawan ng isang babae na naliligo sa sarili nitong dugo. Ang biktima ay kinilalang ang 23 years old na relieved manager ng nasabing establishment na si Bona Hercia Ambay o mas kilala nila sa tawag na Sia. Si Sia ay tubong Pandan Antique kung saan ito kumuha ng kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Garcia College of Technology. Nang makapagtapos ay natanggap ito bilang manager ng RD Pawn Shop at pansamantalang naninirahan sa Crossing Busuan, Poblasyon, Kalibo, Aklan. Ayon sa mga katrabaho nito at isang security guard, ay dumating sila sa lugar bago sumapit ang alas 7 ng umaga, tulad ng kanilang araw-araw na ginagawa para simulan ang kanilang trabaho. Magbubukas na raw sana sila ng pawn shop ngunit bahagya silang natigilan dahil sa napansin nila na bahagyang nakabukas ang secondary gate nito, gayong nakalak pa ang roll-up door. At nang silipin nila ang loob, ay doon na nila nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang manager na si Sia. Nakahandusay ito sa sahig at naliligo sa sarili nitong dugo. Sa ginawang investigasyon ng forensic team, ay na-recover nila ang mga personal na gamit ng biktima sa loob ng pawn shop. Kabilang ni dito ang isang Coach na handbag, pares ng itim na Havaianas slippers, posas na may mga mantsa ng dugo, isang pink na alkansya, kutsilyo at security guard uniform na may name tag na Torifil Mar. Nang kanilang tignan ang kuha ng CCTV, ay nakita nila ang security guard na si Torifil na umalis ng pawn shop at sumakay sa isang tricycle nang ganap na alas 5:20 ng hapon. Dala nito ang kanyang service pistol na kalibre 38. Napag-alaman din nila na ang 31 years old na si Mark Archie Torifil ay siyang security guard na naka-duty noong June 5, 2022. Si Torifil ay tubong Bataan, Aklan at pansamantalang nanunuluyan kasama ang kanyang ka-live-in partner sa Barangay Kahilo, Makato, Aklan. Agad na tinungo ng mga investigador ang bahay na tinitirhan ni Torifil, ngunit hindi na nila ito natagpuan sa lugar. Ayon sa mga kapitbahay nito ay umalis ito kasama ang ka-live-in partner noong gabi ng June 5, 2022. Dahil dito ay kinonsider na si Mark Archie Torifil na person of interest sa pagpatay kay Sia. Naging emotional naman ang ama ni Sia nang malaman ang nangyari sa kanyang anak. At para itong bata na humagulgol at nanghihinang umupo sa labas ng pawn shop nang makita ang sinapit ng anak na kanilang iningatan at pinalaki ng 23 taon. Kaya ginarang ito ng tatay di mapakasudi din natin masira na po ng nanara. Samantala, sa follow-up operation na isinagawa ng mga pulis ay nagawa nilang ma-recover ang baril ni Torifil sa likod ng kanyang bahay sa Barangay Kahilo. Ang baril ay nakabalot sa isang pulang tela at nakatago sa puno ng saging. Sa kanilang ginawang background check ay napag-alaman nila na ito ay dati nang nasangkot sa kaso ng pagnanakaw sa Manila at Bataan, Aklan.
Maliban dito, ay isa din ito sa mga tukhang surrenderi sa lungsod ng Pasig noong 2016. Subalit ayon sa area manager ng RD Pawn Shop, ay walang mga mahahalagang gamit ng RD Pawn Shop ang nawawala. Hindi rin umano nagalaw ang vault. Gayunpaman ay nawawala ang laman ng piggy bank ni Sia na tinatayang nagkakahalagang 4,000 pesos at cellphone nito. Si Turifil ay agad na isinailalim sa isang malawakang manhunt ng mga kapulisan. Nagbigay naman ng 30,000 pesos na pabuya si Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro sa makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng suspect. Si Sia ay member ng BTS Fandom Army. Sa katunayan, ay katatapos lamang ng kaarawan ng dalaga na kanyang idinaos na nakasuot ng BTS t-shirt at BTS Team Cake. Kaya naman ang naging kamatayan nito ay talaga namang pinag-usapan sa social media at mabilis din na kumalat ang panawagan para sa hustisya sa kanyang sinapit. June 9, 2022, 3 araw matapos na matagpuan ang katawan nito, ay nahuli ang suspect na si Mark Archie Turifil sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City, nang ganap na alas 12 ng tanghali. Siya ay nadakip sa pakikipagtulungan ng Criminal Investigation and Detection Group at Kalibo Philippine National Police sa paggabay ng National Intelligence Coordinating Agency. At mula Pasig ay dinala siya pabalik ng Kalibo para harapin ito ang kanyang ginawang kasalanan. Sa pagkakadakip kay Turifil ay hindi na nito itinanggi ang ginawang krimen. Kusang loob ito na umamin at nagbigay ng kanyang extrajudicial confession sa ginawang pagpatay kay Sia. Ayon sa kanya, ay natalo siya sa larong pusoy sa isang lamay na kanyang pinuntahan at nagkautang ng halagang 4,000 pesos kung saan ay binigay niya ang kanyang motorsiklo habang hindi niya pa nababayaran ang pagkakautang. At siya ay tinaningan lamang na magbayad ng araw ng June 5, 2022. Kaya naman ay bumili siya ng kutsilyo para gamiting panakot sa kanilang manager na si Bona Hercia Ambay upang bigyan siya nito ng pera. Ngunit nagpanik siya nang magsimula itong magsisisigaw at tumanggi na tutulungan siya para magbayad ng kanyang utang. Kaya naman ay sinaksak niya ito hanggang sa mawalan ito ng buhay. Matapos ang ginawang krimen ay kinuha niya ang laman ng alkansya nito na nagkakahalaga umano ng 3,000 pesos at cellphone. Umupa umano siya ng tricycle at agad na nagpahatid sa kanilang tinitirhan sa barangay Kahilo, Makato. Dahil sa alam niya na hahanapin siya ng mga pulis sa ginawang kasalanan, ay nagdesisyon siya na umalis ng Aklan kasama ang kinakasama. Sumakay sila ng Roro ng gabi ng June 5 at nagtungo sa kapatid nito sa Laguna. Humingi naman ito ng tawad sa pamilya ni Sia. Motor ko, tapos nagkautang pa po ako ng halagang 4,000 lang po doon sa pinuntang kong patay. Naglamay po ako, nagsugal po ako doon sir eh. Wala po akong intensyon na kung ano man po na mga... June 11, 2022, dahil sa naging pag-amin nito sa krimen at sa mga nakuhang ebidensya, ay formal na itong sinampahan ng kasong robbery with homicide sa Aklan Provincial Prosecutor's Office. Makalipas lamang ang 4 na araw, noong June 15, 2022, ay tinurn over ito ng Philippine National Police sa Bureau of Jail Management and Penology sa Aklan, kung saan ito mananatili habang dinidinig sa hukuman ng kaso. Ang remains ni Sia ay inuwi ng kanyang pamilya sa Antique at siya ay dinala na sa kanyang huling himlayan noong June 25, 2022 matapos na alayan ng misa at pamamaalam sa St. Vincent Ferrer Catholic Church. Sa kabila ng pagkakahuli sa suspect, ay patuloy pa rin na nananawagan ng pamilya ng hustisya para sa sinapit ni Sia. Malayo pa sana ang mararating nito dahil sa bukod na matalino, mabait at maganda ay isa itong masipag at dedicated na dalaga. Punong-puno ng confidence, isang dalaga na may mataas na pangarap. Nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.